sa ating pagkabata, tinuturo po sa atin na kung ano ang ating itatanim, yun po ang ating aanihin. So today, as I congratulate ang ating mahal na Vice Mayor, ang ating pong mga konsihal, of course, ang ating pong congressman ng District of Taguig and Pateros, Congressman Ading Cruz, Vice Mayor Carlo Santos, kanina po, nandyan si Father Sanchez, nandyan po si Pastor Arnold. Siguro naman po, kung yung ating mga opisyal ay panay mga Santos at Cruz, dapat naman ang itanim natin yung kabutihan, di ba? Dapat naman siguro po yung alignment natin ay doon sa kagustuhan ng Panginoon. Parang ating pong aanihin ay kanya din pong blessing at hindi yung kanyang galit. I'd like to focus po on something I've learned in my journey the last 2.5 years or the last 3 years pagdating sa Monday. May binabasa po akong libro. Malit lang po. Manipis lang po. Parang manual, parang pamphlet. Ito po ay isang Christian politician sa Africa. Anya Dike ang pangalan. Sabi niya, nagsimula siya, very idealistic, maraming naging kaibigan. I'm adding yung aking thoughts habang binabasa ko yung libro na parang very idealistic, parang yung mundo talagang nasa paanan niya. And pinikwento niya, as time went by, whether Catholic, Evangelical, whether liberal, conservative, dumami ng dumami ang Kristiyano sa kanyang bansa at sa buong kontinent ng Africa. Kaya yung pag-asa at pag-aasa niya, yung kanyang hope at yung kanyang aspiration, lumaki ng lumaki. Pero sabi niya, parang vicious cycle, lalabanan ang korupsyon, magiging mas korap. Lalabangan ang kapangmangan o kakulangan ng edukasyon, lalong babaksak ang sistema ng education. Lalabanan for hard work, mapupunta din sa sugal. Dinadagdagan ko po in terms of, nung binabasa ko yon, sabi ko, yung journey ko sa Pilipinas, parang gano'n, di ba? Tatayuan mo, lalabanan mo yung korupsyon, after 5 years, 10 years, mas mabigat pa na korupsyon ang haharapin mo. Lalabanan mo korupsyon sa DPWH, tapos akalain ba natin dadating yung araw, babaksak ang isang tulay? Diba, sanay tayo na yung dredging, may kalokohan, yung asphalting, and to be fair, no, napakaraming mabubuting tao sa DPWH na gusto din ng pagbabago, pero gigising ka isang araw, tulay ang bumaksak. Masasyak tayo sa corruption ng 50 million. Diyan po sa batas natin na pandarambong or yung batas po natin, 50 million pandarambong na. Then makakabalita natin na billion na po ang corruption, di ba? So nakikita ko po ang frustration niya. So ang naging solusyon niya, sabi niya, Lord, sa kanyang meditation pagdadasal, ayoko na sa politika. Baka hindi ako para dito. Kahit anong mangyari, nananalo ang kasamaan. Alam niyo po, ang sagot sa kanya ng Diyos, sa kanyang meditation, sabi sa kanya, ang problema sa iyo, naghahanap ka ng political solution sa isang spiritual problem. Ulitin ko po ang problema po ay spiritual, hindi political. Tama nga naman, no? Parang yung kasabihan po natin, natandaan niyo po, nung bata tayo, Mayor Joey, yung kwento na hinahanap niya yung nawawala niyang gamit sa ilalim ng poste ng Meralco kasi doon may ilaw. Nung tinanong siya, saan ba nawala? Doon sa madilim. Ba't ka nga naman maghahanap sa madilim? Doon madilim. Pero doon mo mahahanap kasi doon nawala. An example po, no? Marami pong magandang trabaho sa Pilipinas, pero maraming hindi qualified. Maraming programa ang TESDA, marami pong programa,
ang ating congressman, ang ating mga konsehal, mga private sector, di ba? Pero kung attitude po nung iba, doon po sa biglang yaman, nawala yung values of respect, honoring, hard work, dignity of hard work, hindi natin mahahanap yon. So sa akin pong journey at naintriga ako sa iba't ibang pagtuturo ng mga grupo na to, sabi nila, pag nagdasal tayo at tamang-tama po sa pagdasal po kanina ni Brother Arnold at kung mag-a-attend tayo sa misa ni Father Jun, I'm sure i-recite natin yung Our Father. At doon po sa Lord's Prayer, ano po sabi, di ba? Your kingdom come here on earth as it is in heaven. Paano po mangyayari yun? Yung po ba yung pag nagunaw na ang mundo at magkakaroon ng new earth? Or ang heaven ba i-invade yung Pilipinas? Ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, pag ikaw ay na-colonize ng Spain, ituturo ng Spain ang religion niya, ang kanyang language na Spanish, ang kanyang system of education. Pagka ikaw naman po ay na-colonize ng United Kingdom, tuturuan ka ng UK English, damit nila, civil service nila, klase nilang infrastructure, kung saan sila side ng kalye nagdadrive. Pag ikaw ay na-colonize ng US, tuturuan ka ng American English, American University, American Constitution. So sabi niya, anong pagkakaiba nun na pag na-colonize ka ng heaven? Your kingdom come here on earth. At ang turo po nila, marami pong nagtuturo nito, meron pong 7 area or mountains or pillars of culture. Nag-uumpisa po sa pamilya. Pamilya, lahat naman po tayo nag-uumpisa sa pamilya. Ano man ang itsura ng iyong pamilya. Solo ka na anak at solo parent yung nanay o tatay mo. O kayo po ay pamilya ng 50 magpipinsan at 10 magkakapatid yung nanay o tatay mo. Pamilya nag-uumpisa. And then church, kung saan man church tayo po nag-attend, active man tayo hindi. Gobyerno, business, educators or education, saan tayo nag-elementary school, saan tayo nag-kindergarten, saan ang ating Sunday school, nag-college ba tayo, nag-TESDA, health. Lahat tayo nagpapagamot dahil lahat tayo nagkakasakit. At ngayon, hindi lang yung physical health, pati mental health. Diba? And then lastly po, media. Both entertainment at journalism. Sabi niya, pag itong 7 ay hindi nagkaroon ng core group at hindi nagkaroon ng strategy at plano, walang mga